lugar ng Cubao, makakakita tayo ng mga individual na nagpapanatili ng kalinisan ng mga kalsada. Winawalis nila ang mga nakakalat na basura sa daan. Sila ang mga tinatawag na street sweeper. Naglibot ang aming grupo sa lugar ng Cubao upang makatagpo ng isang street sweeper. Marami kaming nakilala, ngunit karamihan sa kanila ay mahirap maabala dahil na din sa kanilang mabalsik na trabaho. Sa kalagitnaan ng aming pag-aanap, isa sa kanila ang nagpa-unlock ng aming kahilingan upang sila ay aming mas makilala. At ang taong yon ay si Santiago. Isa si Santiago sa mga street sweeper na nagwawalis sa mga kalsada ng Cubao. Sinamahan kami ni Santiago sa kanilang tahanan upang doon gawin ang aming panayam para na din siya ay aming mas makilala pa. Nang maimbita kami ni Santiago sa kanilang munting bahay, napansin namin na hindi ito kalakihan. Kaunti lamang ang espasyo ni Santiago at ng kanyang pamilya, ngunit sapat na ito para malayo sila sa mga peligro ng syudad. So, ayun, okay na ba na matanong namin yung pangalan mo? Ako po si Santiago Baguio Avendaño po. Sa kasalukuyan, ano ang grade mo ngayon? Alis na po ako to. So, ibig sabihin, kaya ka kumukuha ng ALS kasi... Para makatapos din po. Pero, kung sakasakali, ano yung nagpupurso sa'yo kung ba't gusto mo makapagtapos ng pag-aaral? Ano yung gusto mong makamit balang araw? Kung sakaling pagbibigyan ka ng isang chance? Sundalo po. Sundalo. Yeah, isa. Kasi kung gusto mo magsundalo, syempre kailangan dapat malakas pangangatawan mo, dedikasyon, di ba? So, sino naman nag-impluwensya sa'yo na habulin yung ganung pangarap? Siyempre, mahirap yun. Sarili ko po. Sarili mo. Okay yun. Sa pagiging sundalo, kasi ang naalala ko, kailangan dapat alisto ka sa lahat ng bagay. So, sa trabaho mo ba na bilang isang street sweeper, na-apply mo ba yun sa mismong pang-araw-araw mo? Sige, paano? Kung baga po sa mga sasakyan po, pag nasa likod, paririnig ko po yung kahit malayo pa lang po. So, and parang... iilag na lang po ako. Ako na lang po yung iiwas. Kasi yung mga marurot po, tulad po kanina, yung taxi po. Mismo, parang, nakakabastos na mismo sa pedestrian, no? Pero okay lang po, alis ko naman po palagi. Di ka ba nanghihinayang sa kung saan na kung merong magandang part sa life mo na meron sa ibang, di naman magandang part sa buhay mo, pero yung buhay ng iba or sa buhay mo, hindi mo pa parang naikumpara yun? Hindi po. Bakit? Contento na po ako nung meron ako. Contento ka naman sa meron mo. Sige. Gusto lang namin malaman to kasi kami ay parang interesado na malaman ang side ninyo. Kasi sa pang-araw-araw ninyong magawain, nakakatulong kayo ng malaki sa part ng ekonomiya kasi nga kayo nakakatulong nakapaglinis ng kalsada, which is palaging nagagamit. At usually at the same time, napapakinabangan din ito kasi nga binibigyan kayo ng trabaho, ganun. So, since natutulungan mo nga kanina si mama mo, kagaya ng binanggit ko kanina, ano na naman yung nararamdaman mo sa pagtulong mo sa magulang mo? Masaya po. Masaya. Wala ka namang hinihiling kapalit. Bakit? Matulungan ko lang yung mga magulang ko, masaya na po ako. Okay ka na dun. Kontento ka na dun. Wait, wala tala. So, okay. Sa inyo magkakapatid, ilang kayo lahat? Actually, 6 po. 6. Sino yung... Ito po dapat kami kaso namatay po yung pinakabunso na yung babae. Yun lang. Baby pa lang po namatay. Bali, pang ilang ka So, naman sa magkakapatid? Sa side po ng tatay ko, 5 po kami. So, iba po yung isa. Kumbaga anak po ng magulang ng nanay ko side. Pero ngayon po magkakasama na po kami. So, itong meron sa inyo sa bahay nyo, first floor pa lang to? Or meron pang kakataas to? Yung isa po, yung pandi po namin. Yung isa pa mismo.
Okay. Ito po para po sa kay mama at saka sa akin, tapos kay papa. Pali nakaseparate lang, no? Tatlo po kami. Kasi ako Buti, lang po nagkakasya naman kayo sa isang kwarto kung sakali. na. Kasi, Dito po, si papa po, tapos si mama, tapos doon po, baby. hmm, Tapos yung mga iba po namin kapatid, nasa taas po. ilan taon naman yung mga nakakabata mong kapatid? 14 po, 15 po, pinakabata. Mga babae rin naman to, or Puro lalaki po kami. di mo ba na mismo naiisip sa sarili mo na pwede mo rin silang gawin parang motivation na or dedication na, alam mo yun, bilang isang mas nakakatandang kapatid, kaya mo silang gawing parang inspirasyon para magumanda lalo yung buhay mo? Parang wala ka ba naisip naman? Po, inisip ko lang po yung makatulong po sa magulang ko. May mga sariling buhay naman po yung mga kuya ko, kaya kailangan ko magagawa sa kanila. Kaya naman po niya tumulong sa magulang ko or magtinda ng yakot gano'n. Kailan ka pa na nagsimula na magtrabaho nung sa street sweeper to or yung paglilinis mo sa kalsada? 2016 po, sumasama na po ako sa magulang ko. Bata pa po ako noon. Di pa po strong ang tatay ko. So, ibig sabihin, may time pa si tatay mo na sumasama pa nun sa inyo? Hindi po. Kumbaga po, sa kanya po yun, trabaho niya po yun, tapos trabaho po na magulang yung kabila. Oh, parang ikaw yung pumalit. Ako po ganun. So, anong oras kayo nag-i-start kung sakasakali? 6 po. Alas 6. And di naman yun mismo mahirap sa'yo. Kasi sobrang aga nun, sabay, anong oras kayo magtatapos? Wala po mahirap doon. Sana yun mismo. Kanina po kasi gigising po kami alas 4, babangon po yung tatay, tapos sasakay sa wheelchair, ilalakad pa gano'n, tapos lilipat lahat ng gamit doon. Tapos pag mga alas 7 na po, babalik po kami. Okay. Then yung mga alas 6 po, mag-uumpisa na po sa walis. Tapos matatapos po kami mga 9. Gano'n. Kasi minsan po dahil pong kalat sa sa may STI po, yung puno po sa gilid. Yun nga yung problema rin sa lugar na yun kasi halos yung mga ibang kapwa kong estudyante dun halos hindi nagtatapon ng maayos. Based sa base sa nasabi mo at nabanggit mo kanina, kung saan kayo nagsisimula mismo maglinis? 15 ab po. 15 ab Hanggang EDSA po. hanggang EDSA. Kadalasan, ilang oras nyo bago ito natatapos yung ruta na yun? 2 oras mahigit po. 2 oras. Umabot ang 3 oras. So, ibig sabihin, marami-rami kayong napupulot na basura, gano'n. Lalo po sa may, malapit po sa STI, yung sa may gilid po. Yung punong malaki po doon. Yung papuntang Uncle John's, tama ba? Opo. Naganda kami upang samahan si Santiago makipagsapalaran sa mga kalsada ng Cubao. Binubuo ang kanyang kagamitan ng walis, sako na pinaglalagyan ng basura, at kanyang ginawang makeshift trolley na nagdadala ng kanyang kagamitan upang mapadali kahit papano ang kanyang paglilibot sa malupit na mga lansangan ng Quezon City. Panayam ni Santiago, siya ay parte ng ALS o Alternative Learning System kung saan ang mga mag-aaral na hindi nakakatanggap ng formal na edukasyon ay maaaring bigyan ng praktikal na alternatibo ng gobyerno. Ito ay libre at nakabase sa schedule ng mga katulad ni Santiago na naghahanap buhay habang nag-aaral. Dito natin mapagtatanto na hindi lahat ng mga batang katulad natin ay may parehong pribilehiyo na makapag-aral. Mas lalo pa sa mga pribadong paaralan na may air conditioning at iba't ibang uri ng mga pasilidad na nagpapadali ng ating karanasan sa paaralan. Sa aming impresyon nang masubukan namin ng pagkikibaka ni Santiago sa mga hamon ng kanyang trabaho, ito ay walang kahirap-hirap. Subalit, ito ay pawang surface level lamang ng kanyang mga nararanasan sa araw-araw niyang pagwawalis. Hindi pa namin nararanasan ng araw-araw na walang tigil ng paglilinis ng mga lansangan. Maliban pa rito, kailangan niya makipagdigmaan sa gulo ng mga kalsada ng Maynila. Maging mga sasakyan man yan na maaaring malagay si Santiago sa panganib o mga taong kanyang nakakasalamuha, hindi biro ang pagsubok ng kanyang hinaharap ayon sa kanyang mga panayam.
Madaling hindi makilala ang mga biyaya na ating natatanggap sa ating buhay. Kung ikukumpara natin ang buhay ni Santiago sa ating sarili, di hamak na tayo ay mapalad at hindi natin kailangan pagdaanan ang mga kalbaryo na kailangang harapin ni Santiago. Isa sa mga kanyang naibahagi na ang init ng araw ay isa sa mga pangunahing kalaban ng mga street worker. Ang bahagi na lamang niya sa amin ay sadyang sanay na lamang siya sa katayuan ng kanyang trabaho. 5 taon na itong ginagawa ni Santiago at panayam pa niya ay wala itong day off simula Lunes hanggang Linggo. Ayon sa kanya, 3 oras nila itong ginagawa araw-araw. Ang mga katulad nating hindi kailangang magamok, ang ating mga alitan sa buhay ay pawang ang sarili lamang nating pagsusumikap. Ang mga katulad ni Santiago ay pilit na kailangang lumaban upang magkaroon sila ng mga pagkakataong makasabay sa takbo ng buhay. Minsan pang araw ay ang mga basurero na nangangalkal sa mga basura ay isa na din sa mga sanhi kung bakit kailangan natin ang mga katulad ni Santiago. Masakit man na isiping ito lamang ang alam ni Santiago at kanilang pamilya na paraan upang makaraos, hindi sila masisisi sapagkat hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral at ito na ang nakasanayan ng magulang ni Santiago. Alinsunod pa sa kanya, kailangan niyang tumulong sa kanyang ina na isa ring street sweeper sapagkat ang ema niya ay nagkaroon ng malubhang sakit na stroke at permanente nang naka-wheelchair. Sa karaniwang ritual ng paglilinis, naroroon ang matatag na pagtitiis. Araw-araw sa gitna ng kalat ng pagwawalang bahala, sila'y nananatiling matatag. Ang kanilang paggawa ay nagsasalita ng buong pangunawa tungkol sa dignidad sa harap ng pagsubok. Si Santiago ay isang magandang halimbawa ng patas ng pamamaraan sa buhay at ito ay ang kanyang pag-indayog ng walis patungo sa pangarap na tinatangis.